Chapter 17 and chapter 18 is what we can consider po yung final judgment dun sa lungsod na tinatawag na Babylonia. Hindi po ito literal na Babylon na kagaya po ng Iraq sa ating modernong henerasyon. But rather ang nilalaman ng kahulugan ng salitang Babylon o yung lugar na Babylon is simply a symbolism ng lahat ng mga tao dito sa mundo na nagtitiwala po sa Antikristo, nagtitiwala po kay Satanas, nagtitiwala po sa mga bagay dito sa mundo. Yan po ang nilalarawan ng lugar ng Babylon. Ngayon sa ating huling na pag-aralan, nung couple of Fridays ago, natutunan po natin kung bakit po hahatulan ng Diyos ang lungsod ng Babylonia. The reason for this is because kung itataas po natin ang basa in verse 3, ito po ay isang rason kung bakit po hahatulan ang lungsod na ito. Verse 3, nangyari ito sa lungsod ng Babylonia dahil inakit nito ang mga tao sa buong mundo na sumunod sa imoralidad niya na kinamumuhuyan ng Diyos. Ang mga hari sa mundo ay nakipagrelasyon sa Kanya at yumaman ang mga negosyante sa mundo. Dahil sa kanila, siya bumibili ng mga pangangailangan niya upang masunod ang bisyo at kalayawan niya. So dahil po sa pandaraya, dahil po sa pag-endorse ng mga Diyos-Diyosan at dahil po sa compromise economically, yumaman at umunlad ang mga tao dito po sa mundo. Pero hindi po nila nakita that trusting in God is the ultimate goal and not so much the world. At dahil po dito, ang Babylonia, which symbolizes the world powers and the world deceptions and the world economics and the like, dahil po sa Babylon, marami mga Kristiyano ang pinatay. At dahil po dito, sabi po ng Biblia, He is going to judge the city of Babylon. Ngayon, kung pag-aaralan po natin yung section, verses 9 to 20, ito po ay itinuturing po yung ikalawang bahagi of Revelation chapter 18. Ngayon, just to give us a summary mga kapatid, chapter 18 verses 1 to 8 ay maituturing po natin description of Babylon's destruction. Okay? Subalit, dito po sa ating pag-aaralan, in chapter 18, verses 9 to 20 naman, ito ay maituturing po natin effect of the city's destruction on its people. Okay? So lagi ho natin tatandaan whenever we read Revelation 18, verses 1 to 8, ito ang mangyayari sa Babylon. Ibinibigay din po dito ang rason kung bakit po wawasakin ng Diyos ang Babylon. Pero pagdating po dito sa talata 9 hanggang 20, ito yung epekto naman sa mga tao na nagtitiwala sa lungsod na ito. Now, ayon po sa mga nabasa po natin kanina, hindi ho natin uulitin po muli, verse by verse, so to speak, yung mga nabasa po kanina, kundi there is something that binabanggit po in this section, tatlong grupo na nagtitiwala po sa lungsod na naapektuhan nung winasak po ng Diyos ang Babylonia. Three groups of people ang binabanggit po dito. Unang-una, yung tinatawag mga hari. Sila ang unang naapektuhan nung winasak po ng Diyos ang Babylonia. Ngayon, bago ko po himayin yung talatang 9, nais ko rin po sagutin ang isang maaring importanteng katanungan tungkol po sa ating pag-aaral. Kailan po wawasakin ng Diyos ang lungsod ng Babylonia? The answer, mga kapatid, is in the Great White Throne Judgment, o kung tawagin po minsan, Second Coming to the Great White Throne Judgment.
Nang ibig sabihin, kapag dumating na po yung araw ng paghuhukom, dito na po sisimulan ng Diyos na hatulan at parusahan ang lahat na nagtitiwala po sa Antikristo sa mundo at hindi po nagtiwala kay Kristo. So lahat ng babasahin po natin in this chapter ay magaganap po sa araw ng paghuhukom. Now, ngayon, kapag bumalik na po ang ating Panginoon Jesucristo at pinatay po niya ang lahat ng mga masasama, dito pa lang po magsisimula yung araw ng paghuhukom. At yung mga nabanggit po dito in chapter 18, doon po magaganap sa araw ng paghuhukom yung mga nakalista po dito. Ngayon, kung babasahin po natin ang verse 9, tingnan po natin kung ano po ang naging epekto ng pagkawasak po ng Babylonia sa mga hari. Verse 9, iiyakan siya ng mga haring nakipagrelasyon sa kanya at nakisama sa kalayawan niya kapag nakita nila ang usok ng kanyang pagkasunog. Now, ang katanungan po dito mga kapatid, ayon po sa naging epekto po sa mga hari, ang sabi ho dito, sila po ay nag-iyakan. Nag-iyakan ho sila. And the question might be, bakit po sila iiyak kapag winasak na po ng Diyos sa araw ng paghuhukom ang lungsod ng Babylonia? Two reasons. Number one, dahil po sa kanilang idolatrous na relasyon sa Babylonia o sa mundo, sila po ay yumaman. Dahil po sa kanilang korupsyon with the world, sila po ay nagkaroon ng magandang buhay in a false way. In other words, hindi sila naghirap, yumaman po sila, nagkaroon po sila ng mga maraming ari-arian dahil po sa kanilang pagsamba sa Antikristo with the world. And for that reason, nung makita po nila na wawasakin ng Diyos ang mundo, nagkaroon po sila ng matinding kalungkutan. That's the first reason. The second reason is this. Dahil ang lahat ng nagtitiwala sa mundo, kagaya ng mundo na wawasakin ng Diyos, wawasakin din ang mga nagtitiwala dito. Nang ibig sabihin, natatandaan po ba natin yung sinabi ng ating Panginoon na pagdating po sa araw ng paghuhukom at kapag nahulog na po yung mga tao sa lawang apoy, what are they going to experience? Weeping and gnashing of teeth. There will be weeping. Now, bakit po nag-iiyakan ng mga hari? Is because those who have trusted in the world, as the world is destroyed, at nakita po ng mga taong ito kung paano po sunugin, wasakin ng Diyos ang mundo, yan din ang maging kahihinatnan ng mga taong nagtitiwala sa mundo. Kaya sinabi po sa atin ng ating Panginoon Jesucristo, what shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? So in other words, bago po sila, hinatulan po ng Panginoon, sila po ay nag-e-enjoy. Wala po silang konsensya of their corruption. Wala silang kinikilala na Diyos, kundi ang kayamanan po nila, ang Antikristo, at kung ano maibibigay ng mundo. Subalit nung makita po nila kung ano maging kahihinatnan ng mundo na kanilang pinagkatiwalaan, sila din ay nag-iyakan because when they have seen the degree and magnitude of God's punishment sa lungsod, yun din ang kanilang mararanasan balang araw. So lagi ho natin tatandaan yung pag-iyak po nila dito mga kapatid ay hindi pagsisisi sa Diyos, kundi sila po ay nalulungkot dahil sinira ng Diyos ang kanilang pagtitiwala sa mundo because winasak ng Diyos ang lungsod ng Babylonia. Now here's what you'll notice. Pagdating sa verse 10, tatayo lang sila sa malayo at magmamasid dahil takot silang madamay sa parusa sa lungsod na iyon. Marami ho tayong mga naririnig na mga tao na hindi daw sila natatakot mahulog sa impyerno. Marami din po tayo nakikilala ng mga tao na sinasabi nila, well, kanya-kanya paniniwala na lang yan, bahala na kung saan ako mapunta. Pero pagdating po doon sa araw ng paghuhukom, walang mga siga doon.
Walang mga nagtatapang-tapangan ho doon. Walang masasabi ho natin, wala akong kinakatakutan. Ang sabi po dito ng Biblia, natatakot silang madamay sa parusa sa lungsod na iyon. Anong ibig sabihin po nun? Sa ating mundo ngayon, marami mga taong itinuturing nila ang kanilang sarili, walang kinakatakutan. Mga matatapang daw sila, hindi sila natatakot daw sa Diyos. Hindi sila natatakot kung ano po yung maging kahihinatnan po nila sa kabilang buhay. Pero sino ho itong mga nagiiyakan? Sino po yung mga natatakot na madamay? Ang mga hari. Ito yung mga taong matataas po ang kanilang mga katungkulan, matataas po ang kanilang posisyon, and yet sa araw ng paghuhukom, sila yung mga taong matatakot, manginginig kapag sila'y hinatulan ng Diyos. Now, one of the things I want us to see here is that ito po yung madalas na inuulit sa tatlong grupo, which you will notice. Kasi pagdating po dito sa hari, o sa mga hari rather, sabi ho dito, sila po ay nagiiyakan. Di po ba? And then sabi din po ng Biblia, sila po ay nagmamasid. Okay? And what is the third thing that they do? Well, pagpatuloy po natin ang basa. Sasabihin nila, sayang ang sikat at makapangyarihang lungsod ng Babylonia. Sa loob lang na maikling panahon ay naparusahan siya. So, sasabihin din po nila, sayang. 2 beses po inulit yan, sayang. Okay? Now, yung mga hari po na tinutukoy po dito represents world authorities. Ngayon, sila po ay natutuwa sa kanilang ginagawa, nasisiyahan, maaring nagagalak, pero sa araw ng paghuhukom, walang tatawa ho doon sa kanila. Wala ni isa sa kanila ang magagalak sa araw na iyon. Kapag nakikita ho natin yung corruption sa ating mga bansa all over the world, nakikita ho natin they are in their fancy homes, they have their fancy cars, harap-harapan sa mga tao, sa kanilang mga lungsod, ginagawa yung corruption at natutuwa pa sila. But on that day, pananagutan po nila ang lahat ng kanilang pagnanakaw, ang kanilang pagtitiwala kay Satanas, lahat ng kanilang kasamaan on this day, pananagutan po nila sa Panginoon. The second group that is mentioned here, ayon po in chapter 18, is found in verse 11. Iiyak at magdadalmhati sa kanya ang mga negosyante sa buong mundo dahil wala nang bibili na mga paninda nila. So the next group of people na binanggit po, mga negosyante. So these are businessmen. Okay? Mga entrepreneurs, mga taong masasabi ho natin, hard workers in what they sell, and ayon po sa verse 12, wala nang bibili ng kanilang mga ginto, pilak, mamahaling bato at perlas, at ng kanilang mga telang linen, sida at mga telang kulay ube at pula, wala na rin bibili ng kanilang mababangong kahoy, mga kagamitang yari sa pangil na elepante, at yari sa mamahaling kahoy, tanso, bakal, at marmol. Now here's what you'll notice. There are 29, lagay ko lang po dito, 29 elements na binabanggit po dito na ginagamit at binebenta ng mga negosyante para sila po ay yumaman. Now, bakit po napaka-importante na alamin bakit binabanggit po specifically yung kanilang mga ibinebenta? Kagaya po nito, mga kulay ube na linen,
Why is that important? Is because ang linin po noon, mga kapatid, ay napakamahal. Lalo na kapag ito po ay kulay pula, kulay ube, mamahaling linin po yan. Natatandaan niyo po ba si Lydia in the book of Acts? Siya po ay isang negosyante, taga Thyatira. Ang Thyatira, well-known po na lugar po yan upang magbenta ng mga linin na ube. At napakamahal, mga kapatid. So, yung mga negosyanteng ito, nung sinuunang panahon, hindi ka pwede lang magbenta kagaya sa ating panahon. Anong ibig sabihin nun? If you want to be an entrepreneur, you don't have to serve any other gods of the nations para lang makapagbenta. Pero, nung sinaunang panahon, kung ikaw ay magbebenta o papasok sa business, kailang respetuhin mo, sambahin mo ang mga Diyos-Diyosan ng mga tao o yung kultura at that time. Sa pag-aaral po of first century Rome, marami po sila mga sinasamba ng mga Diyos-Diyosan. Bahagi po dito si Apollos, bahagi po dito ang emperador, bahagi po dito yung babae no kung tawagin si Roma. Lahat po yan. Kailangan respetuhin, sambahin. We need to pay respects to them upang kayo ay makapagbenta. So ang ginawa po ng mga negosyanteng ito sa kanilang business, wala po silang pinagkaiba sa mga hari, na kaya yung mga hari po ay nagkaroon ng mga kapangyarihan, matataas na posisyon, and a lot of power in the places that they're controlling dahil sila ay sumasamba din sa mga Diyos-Diyosan. Ganoon din ang mga negosyante. Kaya kung sila nalulungkot, nahahatulan na po ng Diyos ang lungsod ng Babylonia is because nawalan na po sila ng kayamanan at hindi lang ho yun. Nakita po nila kung ano ang kanilang maging kahihinatnan sa araw ng paghuhukom. Now, did you notice something about these guys? According to verse 11, ano po ang kanilang ginawa? Nag-iiyakan din sila. Parang iisa lang yata ang tono ng mga ito Umiyak ang mga hari, ngayon umiyak din ang mga negosyante. Ang rason kung bakit po umiyak ang mga hari, unang-una, nawala sa kanila ang kapangyarihan. Pangalawa, natatakot sila madamay sa parusa. Ang mga negosyante, nag-iiyakan dahil nawala na ang mga bibili ng kanilang paninda. At syempre, kung walang bibili, wala din papasok na pera. So, ang iniiyak po nila, mga kapatid, are two things. Mawawala na ang aming kayamanan at madadamay din kami sa parusa ng Diyos. Now, notice what it says here in verse 15. Ibaba po natin ang basa sa talatang 15. Ang mga negosyanteng yumaman dahil sa kalalkal nila sa lungsod ay tatayo lang sa malayo dahil takot silang madamay sa parusa sa Kanya. Iiyak sila at magdadalmahati at sasabihin nila, sayang, sayang ang sikat na lungsod na iyan. Ngayon, kagaya po ng mga hari, tatayo at magmamasid. Pagdating sa mga negosyante, tatayo rin po sila pero, sabi po dito, sila po ay magsasalita din, sayang, sayang. Parehas lang po ang kanilang mga sinasabi. Moreover, the question you want to ask is, aside from yumaman po sila, ano po ba ang nilalaman ng mga puso ng mga taong ito kung bakit sila nalulungkot? Ang sagot is in verse 14. Kung itataas po natin ang basa in verse 14. Sasabihin ng mga negosyante sa lungsod ng Babylonia na wala na ang lahat ng bagay na hinahangad mo na maangkin. Natatandaan niyo po ba yung sinabi na ating Panginoon? Do not invest or save treasures here on the earth.
Marami po hinahangad ang mga tao. Now, yung salitang hinahangad is not wrong. It's not sinful. Depende lang kung saan po yan nakatutok. Kung ikaw ay isang Kristiyano, hinahangad ko na maging katulad ni Kristo. Makadiyos na hangarin po yun. Or hinahangad ko na dumalim sa aking relasyon sa Diyos. Banal na hangarin po yun. Pero sa mundo, iba. Hinahangad po nila na maging mayaman, makilala po sila in their popular status, at pagiging masasabi ho natin kilalang kilala sa mundo. Marami hinahangad ang mga tao. Pero kung ang hinahangad po natin is at the expense na hindi na natin paglilingkuran ang Panginoon at nauubos ng ating oras sa Panginoon, at nauubos na rin po ang ating, we could say, buhay, dahil po sa mga bagay na ito na walang kinalaman sa Diyos, it is an ungodly ambition. And here we see, mga kapatid, na wala na ang lahat ng bagay na hinangad mo na maangkin. Anong ibig sabihin nyo na nawala na? Ang hinahangad po minsan ng mga tao, if we look at it on a practical note, yung mga hinahangad po natin sa buhay, hindi mo agad makukuha yan eh. It takes time. For some people, I want to get a home. So sometimes it takes 10 years before one gets a home. Others a car. Sometimes it may take months to many years. Dito, perhaps ang mga negosyante, ang mga hari, they had to work hard for what they have achieved, pero at the expense of idolatry and compromise. Pero the reason why inilalagay ng Espiritu Santo yung mga words na wala na agad ang hinahangad mo is because yung investment mo, yung mga pinagpagal mo for many years sa mga walang kwentang bagay, on the day of judgment, ganyan lang, mawawala na agad. No wonder why sinabi ni Santiago, kayabangan po yung sabihin, ito ang gagawin ko, diyan ako pupunta, ito ang nais ko makamtan. Why? Kasi our life is like vapor. Parang hamog ang ating buhay. So ngayon, sinasabi po sa atin ng Biblia na kaya pala nalulungkot din ang mga negosyante is because lahat ng kanilang hinangad ay hindi nila makukuha. Dahil dumating na ang araw ng paghuhukom. There's a reason why tayo po bilang mga Kristiyano ay tinatawag po ng Biblia mga dayuhan. Dahil hindi naman talaga ito ang ating final home. Hindi masama po mga kapatid na maghangad na makakuha po ng mga ari-arian kung ito po ay may malinis at makadiyos na motibo. Pero kapag ang motibo ho ay wala ng kinalaman po sa Panginoon, sabi nga po ng Biblia, where your treasure is, that is where your heart is also. E nasaan po ang treasure ng mga taong ito? Nasa lungsod ng Babylonia. Kapag nawasak na po their main source of joy, which is the world, you will have no joy. Kaya ang mga tao dito sa mundo, mga kapatid, hindi mapakali. They can't stay home. They can't be in prayer. They can't be content with what they have. You know why? Dahil ang source ng kanilang kagalakan ay yung mga bagay dito sa mundo. Hindi sila makontento. Pero bilang mga Kristiyano, yan ang temptation na ilalagay po sa atin ng kaaway. Naku, day off mo ngayon. Ito ang gawin mo. Gumala ka ng gumala. Mag-enjoy ka. Pero kapag ikaw ay lumalakad sa Espiritu, kapag day off mo, ipapahinga mo katawan mo, ipapahinga mo ang pag-iisip mo para may oras ka na makipag-ugnayan sa Diyos. Or, ipapahinga mo sarili mo dahil nais ko humayo. Nais ko bumisita sa mga kapatiran, palakasin ang mga ibang kapatiran. Pero ang mga tao sa mundo iba, ang takbo ng kanilang utak. Day off namin eh. Mag-e-enjoy kami. Pupunta kami dito, bibiling ko ito, bibiling ko yan. Kagaya po ng mga negosyante, walang papasok po sa kanilang isip kundi ang pera at ang source ng kanilang kasiyahan at kagalakan ay ang mundo.
Kaya nung winasak ng Diyos ang lungsod na ito, nawasak din ang kanilang kasiyahan. Because wherever your joy is, kung hindi po ito nakatutok kay Kristo, kapag nawala yon, wala ka na rin. Kapag nakatuon ang iyong source of joy sa pamilya at inalis ng Diyos ang pamilya, nasaan ang kagalakan mo? Kapag nagmahal ka ng tao na masigit sa Diyos at tinanggal ng Diyos yung tao na yan sa buhay mo, nasaan ang iyong kagalakan? Kapag inalis ng Diyos ang lahat ng mga ari-arian mo, yung panaman ang nagbibigay sa atin ng kagalakan. Kapag inalis ng Diyos ang mga bagay na yan, mawawala din ang kagalakan mo. Pero kapag itinoon mo ang kagalakan mo kay Kristo sa tulong po ng Espiritu Santo, here's the good news. Kahit kailan hindi mawawala si Kristo sa atin. Amen. At kapag hindi mawawala si Kristo sa atin, nangangahulugan hindi rin pwede mawala ang ating tunay na kasiyahan. For in the presence of God is the fullness of joy. Pero ang mga ito, they have a false joy. And their false joy is founded on a cheap and poor foundation. So ngayon, yan po ang kanilang isinisigaw. But notice mga kapatid, in verse 17, kagaya po ng mga hari kanina, tignan niyo po yung kanilang sinabi, verse 17. Pero sa loob lang ng maikling panahon, nawala ang lahat ng kanyang kayamanan. Now, in English, ito yung mapapansin po ninyo. Okay? In verse 9, verses 9 to 10, itong nakalagay. In 1 hour. And then nabasa po natin dito, in verse 17, inulit na naman. In 1 hour. Oops. Nawala na ang lahat. Iisa ang kanilang mga nasaksihan. Iisa ang kanilang mga isinisigaw. Ngayon, when we get to the third group, verse 17 says, tatayo lang at magmamasid. Nabanggit na naman yung salitang nagmamasid. Ang mga kapitan ng barko at mga tripulante nila, pati na ang mga pasahero at ang lahat ng mga naghahanap buhay sa dagat. So kapag binanggit po yung mga ilang persona o grupo, dyan po, we could say collectively, ito yung mga tinatawag na mariners. Ano po ang ibig sabihin po ng salitang mariners? It means, yung mga taong may koneksyon sa dagat. At sino ho sila? Well, kapitan ng barko, mga tripulante, mga pasahero, at lahat ng mga naghahanap buhay sa dagat. Now, what you will notice, mga kapatid, is that ang mga hari, meron po sila world authorities. Saan? On land and sea. Ang mga negosyante, sigurado ang kanilang business ayon po sa 29 na elemento na binabanggit po kanina, kahoy, mga mamahaling linen, lahat po yan seems to indicate this is all done on land. Pero pagdating sa mariners, where are they conducting their business? On the sea. Now, why is that important? Dahil, hindi porket hahatulan ng Diyos yung mga tao on land, matatakasan na po ng mga masasama who work on the sea ang parusa ng Diyos. Ang nais po ihatid ng Diyos na mensahe po dito is this: walang makatakas sa araw ng paghuhukom. Ang lahat ay mananagot sa Kanya. Yung gumagawa ng kalokohan sa matataas na lugar, ang mga gumagawa ng kalokohan dito sa lupa, maging ang mga gumagawa ng kasamaan dito sa dagat, walang makatakas
sa parusa ng Diyos. Now, what do you notice about the mariners? Well, if you continue in verse 18, at habang minamasdan nila ang usok ng nasusunog na lungsod, sisigaw sila, walang katulad ang sikat na lungsod na iyan. At dahil sa kanilang kalungkutan, lalagyan nila ng alikabok ang ulo nila at mag-iiyakan. Sasabihin nila, sayang, sayang ang sikat na lungsod na iyan. Dahil sa yaman niya, yumaman ang mga may-ari ng barko na bumabiyahe roon. Pero sa loob lang na maikling panahon, nawala ang lahat. Ano po ang meron ang mariners sa mga negosyante at hari? Nag-iyakan din sila? Sila po ay nagmasid? Sumigaw po sila, sayang? At ano din po ang kanilang binanggit? In one day. One day, 1 hour, iisa lang po ang kahulugan niyan. It's coming by swiftly. The destruction is coming quickly. There's no way of escape. It will come suddenly. So nung sinasabi po ng Biblia sa atin, mga hari, negosyante, and mariners, hindi lang po nakatutok po ang judgment ng Diyos sa tatlong grupo na ito if we take it strictly and literally. Kundi ang nilalarawan po ng hari, negosyante at mariners is pretty much everyone in the world. It doesn't matter kung ikaw ay citizen sa matataas na lugar or citizen in your local city or citizen or a worker on the seas or in the seas. Hahatulan ng Diyos ang lahat ng mga wala kay Kristo. Yan ang point po niyan, mga kapatid. Now, may binanggit po dito, kanina, in verse 18, sabi po nila, walang katulad ang sikat na lungsod na iyan. Or in English, was there ever a city like this great city? There are two things that we can learn here. Pagdating po sa mga taong bulag, kagaya po ng mga nabanggit po dito, kaya sila nagtitiwala sa lungsod ng Babylonia at hindi sa Diyos, mga bulag, mga patay sa espiritual. So para sa kanila, ang pinakamagandang lungsod ay yung mga nakikita dito sa mundo. Pero para kay Pablo, ayon sa aklat ng Pilipos, itinuring po niya ang lahat ng ito na parang basura. Bakit magkaiba po ang viewpoints ng mga tao dito sa mundo? Kapag ikaw ay na kay Kristo, hindi ka gandang-ganda dito sa mundo. Kundi gusto mo na makasama si Jesus. Pero sa mga taong makamundo, gandang-ganda sila dito. Kaya ang tanong po kanina ng mga tao habang sila po ay nagdadalmahati, is there any great city like this? And here's the answer, mga kapatid, for the second point. There is a greater city. The new heavens, the new earth, the new Jerusalem. Diba sabi po ng Biblia in Revelation 21, bababa po ang bagong lungsod na parang babaeng ikakasal. Napakaganda niya. Nang ibig sabihin, ang ginagawa po ng Revelation po dito, ikinukumpara po kung ano yung kagandahan sa mga taong bulag at kung ano yung kagandahan sa mga tao na nakay Kristo. Sa mga taong bulag, ang maganda lang ho sa kanila ay yung mga nakikita lang po nila dito na nagbibigay sa kanilang kayamanan. Hindi na namin kailangan ng kaligtasan, ibigay mo lang sa amin ang kayamanan, ang kapangyarihan, at lahat ng nais po namin na abutin. Pero sa mga Kristiyano, ang kagandahan ho sa atin ay yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos, ang bunga ng Espiritu, at yung magkaroon po tayo ng maayos at magandang relasyon sa ating Diyos. So the question earlier, was there ever a city like this so great? The answer is yes, the new heaven, new earth. But here's the problem. Hindi nila makikita dahil dumating na ang araw ng paghuhukom sa kanila.
Hindi sila mapapabilang doon, hindi sila makakasama doon. Kaya yung kasagutan doon sa kanilang katanungan ay maisasagot ng mga mananampalataya, pero ang problema, hindi sila makakasama. Ang mga na kay Kristo lang ang mapapabilang sa bagong lungsod. Pero hindi lang ho yan, mga kapatid. Yung katanungan na walang katulad ang sikat na lungsod na iyan, or in English, was there ever a city like this so great? Hugot pala yan sa Ezekiel 27. Basahin po natin ang Ezekiel chapter 27. And we will see shortly, kung lolobin ng Diyos, the reason for this. Ezekiel chapter 27, verse 32. Ezekiel chapter 27, verse 32. Tignan nyo ha. Sa pagdadalmahati nila'y, tagahoy sila ng ganito, O Tyre, may iba pa bang tulad mo na lumubog sa gitna ng karagatan? In English of verse 32, As they wail and mourn over you, they will take up a lament concerning you. Who was ever silenced like Tyre, surrounded by the sea? Now, before we continue, Ezekiel 27, meron lang po ako gusto ipaliwanag po dito kung ano po yung konteksto kung bakit ginamit po ng Revelation 18 ang Ezekiel 27. Ang konteksto po ng Ezekiel chapter 27 is this. Hahatulan ng Diyos ang lugar na kung tawaging Tyre. Okay? Tyre. Hahatulan po ng Diyos yan. Bakit po? Dahil ang Tyre ay isang lungsod na nagmamalaki. Inaakala po nila na sa kanilang kayamanan, hindi sila pwedeng ibaksak ng Diyos. So ngayon, ayon po sa Ezekiel 27, nagbigay po ang Diyos ng isang babala sa land of Tyre dahil sa kayabangan ninyo, dahil sa iyong mga hari, at dahil sa mga tao na nagtatrabaho sa dagat dyan sa inyo, lahat kayo ay madadamay sa akin. Now, what do you notice dito sa Revelation 18? Mga hari, negosyante, at yung mga nagtatrabaho sa dagat, lahat sila nadamay sa araw ng paghuhukom. In Ezekiel 27, may mga nabanggit na hari, may mga nabanggit po na mga nagtatrabaho sa dagat na madadamay sa galit ng Diyos sa panahon ni Ezekiel. Now, why is that important? Well, if we are in Ezekiel 27, simulan po natin ang basa sa talatang 28 para makita po natin kung paano po ito nagkakahawig sa Revelation 18. Ezekiel 27 verse 28 and following. Manginginig sa takot ang mga nakatira sa tabing dagat kapag narinig nila ang sigawan ng mga nalulunod. Iiwan ng mga tagasagwan, mga tripulante at mga opisyal ng barko ang kanilang mga sasakyan at tatayo sa tabing dagat. Iiyak sila ng buong pait, maglalagay ng alikabok sa ulo, at gugulong sa abo para ipakita ang kanilang pagdadalmahati. Magpapakalbo sila at magdadamit ng sako habang umiiyak sa labis ng kapigatian. Sa pagdadalmahati nila'y tataghoy sila ng ganito, O Tyre, may iba pang tulad mo na lumubog sa gitna ng karagatan? Nalagyag kang dala mo ang mga kalalkal mo at maraming bansa ang natuwa sa napakarami mong kayamanan. Pinayaman mo ang mga hari sa mundo sa pamagitan ng iyong mga produkto. Pero ngayon, wasak ka na at lumubog na sa gitna ng karagatan. Pati ang mga kalalkal mo't tripulante. Ang lahat na nakatira sa mga tabing dagat ay nagulat sa nangyayari sa iyo. Natakot ang mga hari nila at kitang-kita ito sa kanilang mga mukha. Hindi makapaniwala ang mga ngalakal ng mga bansa sa sinapit mo.
Nakatakot ang naging wakas mo at lubusan ka nang mawawala. May kahawig po ba? Well, nung makita po ng mga mariners in Revelation 18 na sinusunog na po ang lungsod, ano po ang ginawa nila? Naglagay ng abo sa kanilang mga ulo. Yan din ang ginawa ng mga tao in Ezekiel 27. Pangalawa, paano po yumaman ang mga hari? Sa pamagitan po ng lungsod. Pero bahagi din po dito in Ezekiel 27, yumaman po ang mga tao dahil po sa lungsod ng Tyre. And you want to ask the question, sino ang gagamitin ng Diyos para wasakin ang Tyre? When you read Ezekiel, ang gagamitin ng Diyos para wasakin po ang lungsod ng Tyre is Babylon. Huh? Sa panahon ni Ezekiel. So ngayon mapapaisip ka, kung ang wawasak po sa Tyre ay ang Babylon, bakit naman ginamit ang Revelation, ang Ezekiel 27, bilang parusa sa lungsod ng Babylon? Is because ito ang nais iparating ng Diyos. Kung ang Babylon ay ginamit ng Diyos sa panahon ni Ezekiel para wasakin ang lungsod ng Tyre, kung ano yung kasama na ginawa at parusa na ginawa ng Babylon sa Tyre, yun din ang kanilang mararanasan mula sa Diyos sa araw ng paghuhukom. So in short, kitang-kita ho natin mga kapatid, that ang mga ito ay lahat sila ay nagdalmahati, nagmamasid, sinisigaw po nila, sayang, nagiiyakan din po sila. Pero yung kanilang pagsisisi, yung kanilang kalungkutan ay hindi dahil sila po ay nagkasala sa Diyos, kundi dahil sila po ay nawalan ng kayamanan, nawalan ng kasiyahan na nanggagaling daw sa mundo, at madadamay sila sa galit ng Diyos. Now we can say ultimately mga kapatid, before we come to a close here, if I can erase this for a bit, ito ay tinatawag po dirge. Not durge, but dirge. Okay? At ang ibig sabihin po ng salitang dirge, funeral, lament, or minsan, funeral song. Well, ano po bang inaawit po nila kanina pa? Sayang, sa iisang maikling panahon, nawala na. Pero bakit funeral? Ano ba ginagawa nila habang umaawit? Nagiiyakan. Nagdadalmahati. Well, kanino ba yung funeral? Sa lungsod ng Babylonia at sa mga taong nagtitiwala dito. Now, why is this important? Dahil may dalawang awit in the section of verses 9 to 20. Yung unang awit ay yung mga masasama. Ang kanilang awit sa araw ng paghuhukom ay kalungkutan dahil madadamay sila eh. Pero may isa pang awit na hindi natin maituturing funeral song. Verse 20. Balikan natin, Revelation 18, verse 20. Kaya, kayong lahat na nasa langit, matuwa kayo dahil sa nangyari sa lungsod na iyon. Matuwa kayo, kayong mga propeta, mga apostol, at mga pinabanal ng Diyos dahil hinatulan na siya ng Diyos sa mga ginawa niya sa inyo. So you have a dirge, funeral song, para po kanino? Unbelievers. Pero pagdating sa mga mananampalataya sa araw ng paghuhukom, hindi dirge, kundi celebration. Bakit? God has judged the wicked. Now, this plays such a huge part sa ating mga napag-aralan so far in Revelation.
Kasi when the Bible says here in verse 20, dahil hinatulan na siya ng Diyos sa mga ginawa niya sa inyo, why is that such a big deal? Kasi chapter 18 na ho ito eh. Paano po ito big deal in the entirety of the book of Revelation? Dahil yung pag-request ng mga mananampalataya kung kailan hahatulan ng Diyos yung mga masasama na pumatay sa kanila ay dumating na. Kailan ho yun? Let's read chapter 6 of Revelation. Chapter 6. At dito ho natin makikita. Chapter 6 verse 9. Sabi ho dito, sa chapter 6 verse 9, nang tanggalin ng tupa ang ikalimang selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Sumisigaw sila na malakas, Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa po kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan ang mga taong pumatay sa amin. So ang sagot, verse 11, bawat isa sa kanila'y binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos na papatayin din tulad nila. Anong ibig sabihin po nun? Ang lahat ng mga Kristiyano throughout all of the church age, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, walang mga mananampalataya na hindi nakaranas po ng pag-uusig. Kagaya po ni David, Yahweh, kailan mo hahatulan yung mga umuusig sa akin? Nasa aklat ng Salmo yun. So si David naghihintay. Ganoon din mga kapatid in the New Testament. Naghihintay po ang mga Kristiyano na pinatay, mga inusig na nanggaling po sa labas. Hinihintay po nila ang Panginoon. Kailan niyo po hahatulan ang mga ito? Sa atin, parang ang tagal. Pero sabi ng Biblia, maghintay lang kayo ng maikling panahon. Yan ang sigaw kanina ng mga tao. Sa isang maikling panahon, dumating na ang parusa ng Diyos. So, pagdating po sa mga hindi mananampalataya, kalungkutan, iyakan ang kanilang sasabihin sa araw na iyon. Pero pagdating sa mga mananampalataya, natutuwa sila. Bakit po? Dahil sinagot ng Diyos ang kanilang kahilingan in Revelation 6. Biro mo, Revelation 6 yun, ilang chapters ang meron ang Revelation, ang tagal nila naghintay. Is because dito sa mundo parang ang tagal eh. Pero sa Diyos, it's very, very soon lang yun. It's not really long. For 1,000 years to the Lord is one day, or 1,000 years here is as one day to the Lord. So sa atin, parang tagal, pero sa Diyos, maikli lang yun na panahon. Now, in the Old Testament, meron din po ito pinaghugutan. Jeremiah chapter 51. Jeremiah 51, verses 47 and following. Jeremiah 51. Yung mga salitang matuwa kayo, nasa Jeremiah yun. Chapter 51. Jeremiah 51, verses 47 and following. Sabi po dito in Jeremiah 51, verses 47 and following. Darating ang panahon na paparusahan ko ang mga Diyos-Diyosan ng Babylonia. Mapapahiya ang buong Babylonia at bubulagta ang lahat ng bangkay ng mamamayan niya. At kapag nangyari iyon, sisigaw sa kagalakan ang langit at ang lupa. At ang lahat na nandito dahil sa pagkawasak ng Babylonia. Sapagkat sasalakayin ito ng mga mangwawasak mula sa hilaga. Ako ang Panginoon na nagsasabi nito. Kinakailangan wasakin ang Babylonia dahil sa pagpatay niya sa mga Israelita
at sa iba pang mga tao sa buong mundo. Now, sa panahon po ni Jeremiah, ano po yung tinutukoy po niya dito historically? Di ba nung tumalikod po ang mga Israelita sa pagsamba sa tunay na Diyos, anong ginawa ng Diyos? Sinalakay po sila ng Babylonia. Naging malupit ang Babylonia sa kanila. About 70 years ang kanilang captivity. Marami sa kanila pinatay. And we know this kasi kapag binasa niyo po ang Panaghoy or Lamentations, right after Jeremiah, you want to know how severe the Babylonian exile was? Basahin mo lang ang Lamentations. May mga ilan doon sa sobrang hirap, kinakain na nila ang kanilang mga anak. May mga iba na pinapatay. Ang kanilang mga bangkay nakalatag lang ho doon. Now, here's the reason, according to Jeremiah, kung bakit po wawasakin ng Diyos ang Babylonia. Dahil pinatay mo ang mga Israelita. Pagdating sa bagong tipan in Revelation, ginamit po ng Revelation ang Jeremiah 51 dahil kung sa panahon ni Jeremiah, maggalak kayo, mga mamamayan ko, dahil paparusahan ko na ang Babylonia, historically, pagdating po sa araw ng paghuhukom, sinasabi naman po niya sa church, matuwa kayo. Dahil yung hinihiling ninyo noon pa, sinagot ko na. Pastor, yung konteksto sa Jeremiah 51, pinatay yung mga Israelita. Paano yung naangkos sa Revelation? Sino po ba ang tunay na Israelita sa spiritual? The church. So kagaya po ng mga Israelita in Jeremiah 51 na pinatay, ang mga Israelita sa pananampalataya, the church, na pinapatay, God is going to bring divine retribution laban sa Babylon, which is the world. Kaya mga kapatid, sa ating mga natutunan po nitong hapon, kitang-kita ho natin that ang mindset ng mga tao sa araw ng paghuhukom, talagang walang pagsisisi. Biro mo, nasa araw na sila ng paghuhukom, ang iniisip pa rin nila ang kanilang kayamanan. Kaya mali yung doktrina na sabihin that kapag ang isang tao po ay nasa impyerno, sinasabi niya, Lord, I'm sorry, forgive me. Walang ganun sa impyerno. Dahil ang taong nagsosorry ng tunay sa Diyos ay pinili ng Diyos at kahit kailan hindi sila pupunta doon. Dahil ang pagsisisi, kaloob yan ng Diyos eh. Pero kitang-kita ho natin kung ito'y tumutukoy sa araw ng paghuhukom, bakit wala nagsasabi, Lord, I'm sorry, Lord, I'm sorry. Dahil maging sa kabilang buhay, walang pagsisisi ang mga taong hindi nagtitiwala kay Kristo. Wala. So, kitang-kita ho natin dito that the main emphasis po talaga is magkakaroon ng kalungkutan sa araw ng paghuhukom. Pero magkakaroon po ng kasiyahan ang mga na kay Kristo Jesus. And you will see this all over the Bible. The young rich ruler, dahil hindi niya mabitawan ang kanyang kayamanan, ano nangyari sa kanya? Natuwa ba siya? Umalis na may kalungkutan. Ba? Kahawig dito. Ganon din ang sinabi po ni Pablo kay Timoteo sa unang Timoteo 6. For the love of money is the root of all evil, and many fall into despair, sorrow, and destruction. Ba, bakit iisa po ang tono nila? Dahil the end of one's destiny, kapag ang mundo ang pinili po nila, ay kalungkutan and destruction. But those who are in Christ, mga kapatid, there's pain and sorrow for now. Pero sa kabilang buhay, joy and peace everlasting. Kaya ang lesson po na binibigay po sa atin ng mundo, wag ho tayo madismaya, wag po tayo malungkot, wag tayo mainggit. Kung may mga tao dito po sa mundo, nasa kanila na ang lahat ng mga ari-arian at kayamanan. Sabi nga po sa Kawikaan, my son, do not envy sinners. Do not envy the rich. Because one day mawawala ang mga bagay na ito. Mahirap ka man, naghihirap ka ngayon, pero kung ikaw ay na kay Kristo, you will have so much more in the life to come. Because you will have Christ. Amen?
Kaya nawa po sa ating pag-aaral nitong gabi on the second section of Revelation 18. Two groups of people, two songs, two eternal destinies. As we pray.